Maraming babae ang dumaan sa buhay ni Paolo Contis sa loob ng mahigit 2 dekada niya sa showbiz. Hindi lang dahil sa kanyang mga seryosong relasyon, kundi dahil na rin sa mga controversial na breakup, mga babaeng nabuntis niya, isang relasyong nauwi sa kasal at annulment, at engagement na hindi natuloy sa altar. May ilang relasyon na tahimik lang nagtapos, pero mayroon ding naging sentro ng matinding intriga, third-party allegations, at viral issues na pinag-usapan ng buong Pilipinas. Sa video na ito, balikan natin ang mga babaeng naging bahagi ng buhay ni Paolo Contis at ang mga kontrobersyang bumalot sa bawat relasyon niya. Isa sa pinakaunang naging seryosong relasyon ni Paolo Contis ay si Desiree Del Valle. Nagsimula ang kanilang relasyon noong panahon ng sikat na youth-oriented show na Tabing Ilog noong late 90s hanggang early 2000s. Dahil sa tambalan nilang Badong at Corinne, mabilis silang naging paborito ng viewers hanggang sa tuluyang maging totoong magkasintahan sa likod ng kamera. Bata pa raw sila noon at aminado si Desiree na first serious showbiz relationship niya si Paolo. Pero kahit mukhang sweet sila sa harap ng kamera, hindi rin naging madali ang kanilang relasyon. Umabot pa raw sa puntong hindi sila nagpapansinan sa set dahil sa totoong away nila bilang magkasintahan. May revelasyon pa si Desiree years later na minsan ay totoong nasampal niya si Paolo habang nagtitaping dahil dala niya ang galit niya rito sa totoong buhay. Tumagal ng halos 2 taon ang kanilang relasyon bago sila tuluyang naghiwalay dahil sa long distance at magkaibang direksyon ng kanilang buhay at career. Matapos si Desiree, na-link naman si Paolo kay Nancy Castiglione. Noong early 2000s, naging usap-usapan agad ang relasyon nila dahil pareho silang may dugong Italian at bagay na bagay raw ang kanilang itsura bilang celebrity couple. Pero bago ang lahat, baka pwedeng palike muna ng video na ito? Isang simpleng click lang pero malaking tulong yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Official na naging sila noong 2002 at naging madalas silang makita sa mga showbiz events noon. Pero hindi rin sila nakaligtas sa intriga. Lumabas noon ang chismis na battered boyfriend umano si Paolo habang sila pa ni Nancy. Bagamat hindi ito kinumpirma at itinanggi rin ng aktor kalaunan, naging malaking issue pa rin ito sa entertainment press noon. Sa kabila ng kontrobersya, maayos naman daw nagtapos ang kanilang relasyon noong 2004 at wala silang matinding away na nauwi sa public scandal. Pagkatapos ni Nancy, dumating naman sa buhay ni Paolo ang isa sa pinakaseryoso niyang naging girlfriend noon, si Isabel Oli. Nagsimula ang kanilang relasyon noong 2006 habang parehong aktibo sa GMA Network. Si Isabel noon ay isa sa pinaka-in-demand na leading ladies habang si Paolo naman ay tuloy-tuloy ang pagsikat bilang actor-comedian. Dahil tahimik at stable ang kanilang relasyon, marami ang naniwalang ito na talaga ang babaeng pakakasalan ni Paolo. Umabot pa nga sila sa engagement noong 2008, matapos mag-propose si Paolo kay Isabel. Pero shocking para sa marami nang ibalik umano ni Isabel ang engagement ring makalipas lamang ang ilang linggo. Dito nagsimulang umugong ang mga usapan tungkol sa problema sa relasyon nila at posibleng may third-party issue. At hindi nagtagal, lumabas ang pangalan ng susunod na babae sa buhay ni Paolo. Ito na si Lian Paz, dating miyembro ng EB Babes. Siya ang unang babaeng pinakasalan ni Paolo Contis at ina ng 2 niyang anak. Mabilis ang naging takbo ng relasyon nila matapos ang hiwalayan nila ni Isabel Oli. Noong 2009, ikinasal sila sa isang civil wedding sa Kawayan, Isabela. Nabuo ang kanilang pamilya at nagkaroon sila ng 2 anak na babae na sina Sonia at Celine. Pero kahit mukhang maayos ang kanilang pagsasama sa umpisa, hindi rin ito nagtagal. Noong 2012, kinumpirma ni Lian na hiwalay na sila. Isa sa mga naging dahilan umano ay problema sa pera at pagiging magulo ng isip ni Paolo noon. Kalaunan ay naging mas kontrobersyal ang kanilang hiwalayan dahil sa issue ng sustento. Maraming netizens ang bumatikos kay Paolo matapos niyang amining hindi siya nakapagbigay ng regular na sustento sa kanyang mga anak sa loob ng ilang taon. Umabot pa sa annulment ang kanilang kaso at naging mahaba ang legal process nila bago tuluyang ma-annul ang kanilang kasal pagdating ng 2025. Matapos ang hiwalayan nila ni Lian Paz, muling umibig si Paolo kay LJ Reyes. Ito marahil ang isa sa pinaka-pinag-usapang relasyon niya
dahil maraming netizens ang naniwalang ito na talaga ang kanyang forever. Nagsimula ang relasyon nila noong 2015 at mabilis na naging close si Paulo sa anak ni LJ na si Aki. Noong 2019 naman ay ipinanganak ang anak nilang si Summer Ayana. Maraming natuwa sa relasyon nila dahil mukha silang masayang blended family. Madalas silang gumawa ng vlogs at family content kung saan makikita ang kulitan at sweetness nilang dalawa. Pero noong 2021, biglang nagulat ang publiko nang mapansin ng netizens na in-unfollow ni Paulo si LJ at pinura ang mga larawan nito sa social media. Hindi nagtagal, naging emosyonal ang interview ni LJ Reyes kay Boy Abunda kung saan kinumpirma niyang hiwalay na sila. Dito nagsimula ang isa sa pinakamalaking kontrobersya sa buhay ni Paulo Contis. Kasabay ng hiwalayan nila ni LJ, kumalat online ang mga video ni na Paulo at Ian Santos na magkasama sa Baguio. Dahil dito, agad na inisip ng publiko na si Ian ang third party sa relasyon nila ni LJ. Pero sa gitna ng matinding batikos, dinepensahan ni Paulo ang sarili at sinabing magkasama lang sila as a friend. Dahil dito, naging viral meme ang linyang as a friend. At hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ng netizens tuwing may issue tungkol sa relasyon. Si Ian Santos ang naging pinaka-controversial na girlfriend ni Paulo dahil halos lahat ng galit ng publiko ay bumuhos sa kanila matapos ang hiwalayan ni na Paulo at LJ. Noong 2023, tuluyan nang inamin ni Paulo na girlfriend niya si Ian at sinabi niyang nanatili ito sa tabi niya sa kabila ng lahat ng pambabatikos. Pero kahit naging matatag sila sa umpisa, hindi rin nagtagal ang kanilang relasyon. Noong 2024, napansin ng netizens na nag-unfollow sila sa isa't isa at binura ni Ian ang ilang posts tungkol kay Paulo. Kalaunan ay kinumpirma ni Paulo na single na siya muli. Mas lalo pang umugong ang usapan ng sabihin ni Ian noong 2025 na parang nightmare ang kanyang huling relasyon na iniuugnay ng publiko kay Paulo. Bukod sa kanyang mga naging official relationships, marami ring artista ang nalink kay Paulo Contis sa paglipas ng mga taon. Isa na rito si Ara San Agustin. Naging laman sila ng usapan dahil sa mga sweet videos nila sa noontime show at sa Bubble Gang. May mga clips pa noon kung saan makikitang hinahalikan ni Paulo sa noo si Ara, kaya marami ang naniwalang may namamagitan sa kanila. Pero ayon sa dalawa, bahagi lamang ito ng kanilang comedy skits, at maliciously edited lang ang mga video para pagmukain silang may relasyon. Nalink din si Paulo kay Faith Da Silva noong panahon ng lock-in taping ng Las Hermanas. Dahil sa sweet behind-the-scenes photos at TikTok videos nila, maraming netizens ang naghinalang baka may espesyal na namamagitan sa kanila. Pero nilinaw ni Faith na parang father figure lamang ang tingin niya kay Paulo at purely professional lang ang kanilang samahan. Isa rin sa mga madalas malink kay Paulo ay si Jackie Rice dahil sa matagal nilang pagsasama sa Bubble Gang. Dahil sa natural nilang chemistry sa mga comedy skits at sa madalas nilang kulitan behind the scenes, maraming netizens ang naghinalang baka may relasyon sila off-cam. Pero parehong sinabi ng dalawa na matagal na silang magkaibigan at walang romantic relationship sa pagitan nila. Pati sina Andrea Torres at Lovie Poe ay minsan ding nadawit sa pangalan ni Paulo dahil sa kanilang mga projects together. Pero walang naging kumpirmasyon o matibay na ebidensyang naging sila. Madalas lang talagang nadadawit ang pangalan ni Paulo sa intriga dahil sa pagiging malapit niya sa kanyang mga leading ladies at co-stars. Hanggang ngayon, nananatiling controversial si Paulo Contis dahil sa kanyang mga relasyon, breakups, at mga issue tungkol sa sustento at pagiging babaero. Kahit aminado siyang marami siyang pagkakamali, marami pa rin ang nagtatanong kung tuluyan na ba siyang magbabago pagdating sa pag-ibig o mananatili siyang isa sa pinakamaingay na personalidad sa showbiz.